Okay, alright. Let's go mga goldfish tambayan. Ito na naman po tayo sa another vlog. This is Jamir Goldfish and welcome to my channel. Ito pala yung parents ng Juby natin, mga bossing. Yung black na STC Nori. Tapos yung Sakura White, si Yamato. Yan, kitang kita naman yung wen growth. Tsaka yung body niya, medyo malapad siya. Ganda rin ng material na ginamit natin para maglabas ng bagong generation ng Shogun. Ito yung parents ni Yamato tsaka ni Nori. In-inbreed ko sila. Pag sinabing inbreed, magkapatid sila. Kaya may lumabas na tiger kasi yung parents nun may tiger line. Pero mid-tail sila, hindi short-tail. Na-breed ni Boss MFL Goldfish yan. Kaya si Nori at saka si Yamato galing kay Boss MFL. Tas ako na nag-groom. Halos ganito rin kaliit nung nakuha ko kay Boss MFL Goldfish yung Juby dati. Tapos grinong ko lang. Pero yung iba, kinal ko kasi may mga fault pinamigay ko. Sila Yamato at saka si Nori naman, medyo konti lang yung fault kaya ginamit kong materials. Ito yung mga Juby natin nung November. Mga end of the month of November yan. Ayan, marami pa ring kal dyan. Tsaka kita nyo, may mga fault talaga yung iba. Walang dorsal, may mga deform. From 90 pieces na Juby, halos kal lahat. 22 pieces lang yung napili ko na i-keep. Ayan, yung iba dito, may mga fault pa. Nagtabi ako ng mga 40 pieces pero ang dami kong pinamigay na may fault. First time natin mag-select tsaka magpalaki ng fry to Juby. Kaya hindi pa tayo ganun kagaling sa selection. Tsaka pinalaki ko muna sila ng konti para mas maobserba ko, makita ko palalo yung mga deform tsaka fault nila. Ayan, chinecheck ko na sila daily. Pinipilian ko na kung sino yung may potential, kung may fault, may deform, may fuse tail, may bukang-bukang tail. Karamihan na fault na nakita ko sa breed ko, yung deform yung curve, hindi ganun kaganda. Tapos yung anal pin, hindi pantay yung anal pin. Tapos merong mga fuse tail. Tapos the rest naman, okay naman. Sa ganitong size, tsaka yung fry kanina, hindi mo pa sila ma-appreciate eh. Mga almost 2 months yan, makikita mo na yung ganda. Kahit yung pangit na Juby nun, basta maganda yung mga tail tsaka anal pin, dorsal, walang deform. Unti-unting gumaganda pag lumalaki, nag-iiba yung itsura. Kaya minsan, mahirap din yung basta kal lang ng kal, tapon ng tapon. Meron din kasing isda na late bloomer, bigla lang gumaganda. Kaya basta ang ikal nyo lang lagi, itapon nyo lagi yung mga deform, tsaka mga may problem sa swimming issue, yung mga anal pin, tail, folded pins, yan, yun yung mga ikal nyo. Nung una, ang daming lumabas na bronze. Tapos unti-unti nagkaka-black. Yun, natuwa ako, parang sabi ko, tingin ko, tiger to ah. Noon pa kasi yun yung gusto kong magkaroon, yung Tiger ST, parang bibihira yun eh. Tsaka ito, nagkaroon din tayo ng White Tiger. Sana hindi mawala yung black pattern na yan. Tsaka ngayon medyo nagbu-blue na yung kulay niya eh. Blue base tiger, sana gano'n na mangyari. Ayan, biglang mga ano na to eh, December na to, lumilitaw na yung tiger pattern nila. Kasi yung lolo nila tiger eh. Kaya eto, nagbunga. Kaya nagtabi ako ng 7 pieces. Yung iba doon material, tapos yung 4 pieces potential grade. Try natin isali sa online show, baka makalusot. Update ko kayo sa grooming ko, sana mapaganda ko sila. Tapos i-breed natin, sana makakuha tayo ng 2 male, 2 female para madami tayong ma-out na fry tsaka Juby. Tsaka maliit pa lang mga boss, kitang kita na yung wen growth, meron na agad. Tsaka maganda yung
bloodline nitong parents nila, si Yamato at si Nori. Kahit boost feeding sila, hindi talaga tinamaan ng SBD, tsaka matitibay. Never nagkasakit yung dalawang yun. Kaya maganda ma-maintain natin yung line na to. Yung parents nila Yamato at ni Nori, import yun, galing Shogun Farm, Thailand. Mid-tail sila, tapos naglabas ng ST. Kasi nung ginugroom ko yung mga Juby, meron mga mid-tail tapos may ST. Yung dalawang ST tinabi ko kasi maganda yung wen growth, si Yamato at si Nori. Tapos yun, pinalaki ko. Sakto male-female, edi breed natin. Panoorin nyo mga boss yung iba kong video. Meron doon yung progress ni Yamato at ni Nori. Yung ST parents ng mga Juby natin ngayon. Yan mga bossing, gumamit tayo ng live food yan, 2BPEX. For almost 1 month yan. Ito yung ST natin na White Tiger. Ayan, sinisipat ko. Talagang laki ng tiyan nito, belly drop agad. Baka female tong White ST na to. Sa susunod na vlog, bibigyan na natin ng pangalan yung mga gagamitin nating materials at saka potential grade natin na Juby. Naalala ko dito yung entry ko sa JMMT, yung White Tiger ko na blue base. Parang ganito rin siya pero mas black yung mga nun, yung mga tiger pattern nun. Nanginayang talaga ako doon pero baka maging ganito siya. Kaya pag may nawawala, may darating na mas better talaga. Dalawa pala yung lumabas na White Tiger mga boss. Yan, sipat-sipat muna tayo uli. Yang ganyang kalaki, almost 1 month and a half na yan nung December. Kaya nagbibigay na ako ng pellet. Rotation sila ng 2BPEX tsaka pellet. Ang binibigay kong pellet, Hikari Red. Kaya siguro tumingkad kagad yung kulay nila. Ang maganda kasi sa Hikari Red, sobrang liit nung butil, pwedeng-pwede sa mga Juby talaga. Kaya yan ang ire-recommend ko sa inyo mga boss. Para hindi kayo mag-pure 2BPEX. Medyo mahal kasi yung 2BPEX eh. Tsaka mabilis makadumi ng fish tank. Kaya grabe agad yung lumot ng aquarium ko. Yan oo, grabe yung lumot, nagdadamo na. Dahil yan sa 2B. Tapos hindi ako makapag-water change kasi busy talaga nung December. Meron ding lumabas na rancho mga boss pero ang daming kal. May tinabi ako isang tiger, medyo okay lang eh. Try ko lang i-groom. Nung brinid kasi natin si Yamato, gumamit tayo ng 3 male, si Nori, tapos yung 2 hybrid rancho. Eto pala mga boss, ang guide kung paano mag-select ng potential grade na goldfish. Yan, Oranda, Rancho, Ryukin. Commercial muna tayo sa mga isda boss. Ito. Papagupitan na natin si Kulit. First time niya nagpagupit. Sobrang haba na ng buhok niya. Minsan kasi pagka pinapanood ko yung vlog ko, yan, nanonood din sila. Natutuwa yung mga anak ko pagka nakikita nila yung sarili nila dun sa video. Laging napagkakamalang babae ito eh dahil sa buhok niya. Kaya pinagupitan na namin ngayong December. Ayan lalong kumulit yung itsura Kala mo mabait pero wala. Pagtulog lang mabait, paggising hindi mapakali, parang turumpo na ipo-ipo. Hindi mapakali sa isang lugar, lahat gagalawin, ikakalat. Yan, nakatulog na si Botchog. Ang lakas maggatas niyan mga bossing. Nakaka8 bote yan sa isang gabi. Kaya ang laking bulas niyan. Daming nagugulat pagka tinatanong kung ilang taon na. Sabi ko 2 years old pa lang. Sa gabi, bago kami matulog, may timplado ng 4 na bote yan nakaabang tapos nakatabi lang sa kanya. Unti-unti niyang inuubos kaya maya't maya palit kami ng diaper. Yan, Christmas Eve na mga bossing. Namimigay na yung kain nila ng regalo. Ayan na, handaan na, chibuga na.
Okay, balik na tayo sa mga isda, mga boss. Ito pala yung nag-iisang rancho na na-select natin. Tiger Rancho, tatry natin i-groom. Hindi siya ganun ka-smooth yung curve niya, pero malay natin mag-iba habang lumalaki. Observe lang tayo. Dito hindi pa siya ganun katingkad yung kulay, pero mamaya mga boss, papakita ko sa inyo yung progress. Ang ganda. Ayan, after Christmas, hindi tayo ganun kabisi, nakapag-reset tayo ng 100 gallon natin. Talagang 100% reset. Yung mga jubi, nilagay ko muna doon sa show tank, tapos talagang lahat reset 100%. Yung sump, reset, tapos yung tank, tanggal lahat ng algae. Ito yung Tiger Rancho, tsaka yung isang ST na Tiger na may fold. Subukan natin i-groom sa rep tab. Yung color maputla pa, pero mamaya makikita niyo yung progress mga boss. Syempre nag 100% reset tayo. Ang ginawa natin mga boss, naglagay tayo ng rock salt, anti-chlorine, tsaka anti-stress. Tapos syempre in-acclimate natin for 30 minutes mahigit para hindi sila ma-water shock. Pag nag-reset kayo boss ng 100%, i-cycle nyo muna yung tank at least 3 hours bago nyo ilagay yung isda. Tapos sundin nyo lang yung mga nilagay kong water conditioning para hindi magkaroon ng problema. Yung iba talaga ginagawa, sinacycle for 1 week. Pero ako naman, ginawa ko naman na 1 day process lang, okay naman yung mga alaga ko. Bali meron tayong 4 na Tiger ST. Yung 3 potential, yung isa may konting fault. Tapos yan, yung White Tiger. Try natin i-groom at isali sa show, tapos gagawin nating breeder. Ito yung mga sakura natin mga boss. Parehong may fault to pero nagandaan ako kaya gusto kong i-groom. Gagawin nating material. Sobrang minor lang nung fault nito mga boss. Yung isa yung anal pin, yung isa yung caudal tail. Hindi naman ganong kalata kung mapapansin yung mga boss. Kaya huwag kayong matakot mag 100 reset mga boss. Basta meron kayong mga conditioning na ilalagay. Tapos bago nyo ilagay yung isda, i-cycle nyo muna yung tank for at least 2 to 3 hours para makondisyon yung tank. Kasi yung mga medyas nyo sa sump nyo, yun yung mag-isa rin sa magkukondisyon plus yung mga water conditioner. Ayan, pinakain na natin sila dyan ng Hikari Red. Sobrang late nung butin niya kaya swak na swak para sa mga jubi. Kung titingnan mga boss, kala nyo walang mga fault, pero yung iba dyan meron, napansin ko kasi yung iba may konting fault yung tail. Pag lumalangoy hindi siya pantay. Kasi sa mga actual show tsaka online show, yan yung tinitingnan napakaselan nila. Ito pa yung isang kakaiba na jubi natin, may pagka-silver yung kulay tapos parang yellow-green. Kaya isa rin to sa na-select ni Master Yen na potential breeder. Ito yung isang White Tiger natin. Yan, unti-unti gumaganda sila. Nung maliit kala nyo pangit, di pa ma-appreciate, pero habang tumatagal gumaganda.
日自分の影を見て何度もうつぶいていた立ち尽くし見えたさらぬ夜を泣いて迎えてOkay, commercial ulit tayo mga boss. Nagkartemar pala kami sa Pasay ni Mrs. after nung Christmas kasi need mag-imbak ng ingredient for this new year. Ayan, yan yung authentic na tao sa Pasay Cartimar. Napakasarap yan boss. Yan yung mochi flavor, the best yan. Yan ang orderin nyo kung sakaling magawi kayo sa Cartimar. Umikot din ako dyan mga boss sa mga pet shop. Pero masasabi ko lang sa mga goldfish, mas okay mga boss bumili kayo sa mga breeder kaysa sa Cartimar. Yung mga monster fish, mga beta, pwede. Pero yung mga goldfish, hindi ko mare-recommend yung mga goldfish sa Cartimar. Mga Korean, Japanese ingredient, dito authentic talaga mga boss. Kaya pag gusto nyo magluto ng Korean at saka Japanese food, punta kayo sa Cartimar para makuha ng legit na ingredient. Ito pala yung mga pang-out natin na Juby. Kaya nag-upload ako ng vlog na na-breed natin si Yamato at saka si Nori, ang dami kagad nag-PM na gusto makakuha nung fry at Juby natin. Binenta ko kasi kagad si Nori at saka si Yamato. Dapat pala brinid ko muna ng brinid para mas nakakuha tayo ng maraming Juby. Pero nagtabi na rin ako ng 7 pieces na gagamitin nating material para mas marami tayong ma-out na ST sa susunod. Nung fry pa lang sila, syempre BBS lang ginamit natin, baby brine shrimp. Then after 1 month, nag-ano tayo, tubi pex. Hanggang almost 2 months nakatubi tayo. Tapos tsaka tayo nag-pellet nung kaya na nilang kainin yung hickory red. Ito yung white tiger natin. Sana mapaganda natin to. May sali sa show. Update ko kayo mga bossing sa mga progress ng 7 pieces natin na tinabi na breed natin galing kay Yamato at Nori. Kitang kita na yung wen growth, pero yung kulay hindi pa ganun katingkad. Tsaka yung mga black pattern hindi pa ganun lumalabas. Di bale, update ko kayo mga boss sa progress. Sana talaga mapaganda natin to ng gusto. Pansin ko pagka pure tubi pex sila, yung dumi nila kulay itim. Pagka nagpellet naman ako, kulay green dahil siguro sa algae. Tsaka yung pellet na kinakain nila, nagmi-mix. Kinakain nila yung algae tapos yung mixed pellet. Ito pala yung mga pour out natin na Juby. Yan, meron tayong isang white tiger dyan. Tinabi natin kay Boss Tango Gab. Ayan yung next project niya for grooming. Plano ni Boss Tango Gab na isali yan sa mga actual show tsaka online show. Hingi rin tayo ng update kay Boss Tango Gab. Maraming salamat bossing sa suporta sa ating breeding. Ganito rin itsura ni Nori at saka ni Yamato ng Juby. Kaya tingin ko paglaki nito maganda rin to.
Ayan na, yung isang white tiger medyo nagbe-belly drop na. Pero nung nagtutubi ako, hindi pa ganun gumaganda yung kulay nila eh. Nung nagpelet ako, doon lumalabas yung kulay nila. Ito na yung mga na-out natin na Juby, mga bossing. Maraming salamat sa suporta at sa mga bumili. Ito isang tiger, tapos yung isa parang white tiger na ano. Ayun, no? Yellow yung pagka-tiger niya, tapos puti yung katawan. Parang mukhang maganda rin to pag lumaki. Mga potential grade yan. Ayan, pinalalamove natin. Maraming salamat sa nag-purchase na si Bossing Rap Salonga. Sa Laguna pa yan diniliver. Bigyan ko rin kayo ng tips mga bossing sa paglinis ng Tubipex pag bumili kayo. Yan, ganyan lang, unti-unti nyong babawasan yung tubig. Tapos halu-haluin nyo lang muna, tapos hayaan nyong bumaba yung tubi. Kasi ano yan eh, pagka tinapon nyo kaagad, maraming masasayang na tubig. Pero pagka ganyan, hinayaan nyo munang bumaba yung tubig. Yung mga parang suka nila na puti, yun lang yung natatapon, yun yung madumi. Kaya yun yung kailangan natin alisin. Siguro mga 8 beses ko binabanlawan para malinis natin talaga. Ito na yung mga pang-out natin na Juby, nataba na rin sila. Kaya mabilis natin silang nai-out. Ayan, may mga nag-pick up na tropa. Shoutout kay Lou NJ at saka kay Livni Puertes. Salamat sa pag-pick up mga boss. Shoutout din sa viewers natin na kay Chile Lagan. Shoutout kay Medyo Aquatics from Malay, Balay, Bukidnon. Maraming salamat sa suporta mga bossing. Ito yung mga tank natin na gagawin nating breeder. Merong mat grade dito at saka potential grade. Kaya pumili tayo ng 7 para pag napalaki natin sila, mas marami tayong breeder at saka mas marami tayong ma-out. Ito rin yung na-out natin na isa, potential grade to. Ang ganda rin nito mga bossing. Kitang-kita nyo naman. Yung katawan at saka yung when growth meron na. Effective mga boss yung Hickory Red. Talagang sakto yun for Juby kasi sobrang liit nung butil nun. Medyo may kamahalan nga lang pero kita nyo naman yung result. Labas kaagad yung kulay. Yun yung rotation ko sa kanila for almost 2 months grooming. Tubipex, live food, tapos pag naubos nila yon within 2 days, bibigyan ko naman sila ng Hickory Red. Hindi pala ako boost feed sa kanila mga boss. 4 times a day ko lang sila pinapakain kasi mabilis sila mag belly drop. Iniiwasan kong magka SBD yung mga Juby natin. Ang gaganda, halos lahat gusto kong i-groom kaso wala tayong space. Kaya in-out natin sa mga tropa at mga kakilala. Ito pala yung Juby tank natin na pour out. Kita nyo naman, bilog na yung iba, belly drop na.
Kaya ang bilis na ubos, halos 3 piraso na lang natitira ngayon mga boss. Ang available na lang dyan yung Tiger at saka yung Sakura. Nga pala, gumawa kami ng GC, yung mga kumuha sa akin ng Juby. Mag-a-update sila ng mga progress ng mga nakuha nila sa atin. Ito na yung pinaka-latest update mga boss, January 8. Yan na yung mga tinabi natin na potential grade. Tsaka meron tayong mat grade dyan na gagawin nating breeder. Nagtabi tayo ng maraming tiger para ma-maintain natin yung tiger line natin. Dinamihan ko na, sana magkaroon ng 2 female tsaka 2 male para pag na-breed natin madami tayong ma-out mga boss. Ito pa yung isang tiger na mat grade, may fold siya sa curve niya. Ayan, makikita nyo mga boss, yung sa dorsal pin niya hindi pantay. Pero yung tingkad ng kulay ang ganda kasi sa reptab ko greenum. Iba talaga yung reptab grooming ko talaga mga boss. Nagtataka ako bakit mas matitingkad talaga yung kulay nila doon. Tingin ko dahil doon sa algae kasi almost 1 year na yung algae ko doon, di ko tinatanggal, tapos yun yung lagi nilang kinakain. Ito pala yung isang potential grade natin na kay Boss Tango Gab. Update na din tayo mga boss sa progress niyan. Sasali ni Boss Tango yan sa show, sana maka big weight ng trophy. Ito na yung mga porkip natin na gagawin nating breeder at saka isasali sa online show at saka actual show mga boss. update ko kayo sa mga progress nila. Di-divide na pala natin sila mga bossing. Yung iba igugrom ko na sa reptab, tapos yung iba sa 100 gallon. Tapos yung breeder natin na IGC, yung black tie oranda at saka rin, kukondisyon na natin for breeding. Dito almost 2 months na sila mga boss. Bali ang pakain ko na sa kanila, JPD pellet for wen growth, hickory lined for wen growth, tsaka hickory red. Puro for wen growth kasi mahilig ako sa mawen na goldfish. Tapos yung hickory red, pampatingkad ng kulay yun. 3 times a day ko lang sila pinapakain kasi hindi naman sila grooming challenge kaya hindi ko sila ganun kapokus ginugroom ngayon, tsaka medyo busy ako. Meron tayong grooming at saka DIY filter guide mga boss, panoorin nyo sa ibang video ko. Tapos pag may ads boss, huwag nyo skip para makatulong sa ating channel. Maraming salamat. Hindi po ako expert mga boss, yung knowledge ko po by experience lang po, share ko lang po, sana makatulong. Madali lang mga bossing ang grooming at saka breeding. Need nyo lang talaga ng time tsaka effort tsaka pagmamahal sa ginagawa nyo. Ito na yung first step natin sa breeding. Buti may lumabas na magaganda bossing kahit first time tayong nag-breed. Sa susunod na vlog natin mga bossing, i-divide na natin yung mga potential grade tsaka material grade natin na tinabi. Tapos bibigyan na rin natin sila ng mga pangalan mga bossing. Ito yung kapatid nila na Tiger Rancho, mga ka-goldfish tambayan. Iba talaga yung reptab grooming, makikita nyo ang tingkad ng kulay. Pati yung wen growth, bilis ng progress. Ganon din yung mat grade na tiger na pinakita ko kanina na may deform sa hump. Ang ganda ng kulay, tingkad. Ayan mga boss, kita nyo naman yung black pattern. Black na, di katulad ng mga ginugroom natin sa tank. Medyo maputla pa yung kulay. Ito shiny na agad. Tingin ko dahil yan sa algae sa tub natin. Dahil talagang green na green, tsaka talagang kinakain nila. Hindi ganon kaganda yung curve niya, pero try natin i-groom. I-update ko rin kayo mga bossing, tapos bibigyan din natin siya ng pangalan. Yung algae kasi natin dito sa aquarium na 100 gallon mga boss, hindi pa siguro ganun ka-mature kasi maninipis pa yung
damo ng algae grass dito. Di katulad nung sa RepTab ko, 1 year na. Talagang di ko inaalis. Talagang makakapal na. Tapos sila na yung nagtitrim nun, tapos tutubo na lang uli. Okay mga bossing, segue ko yung Japanese restaurant ko na maliit. Ayan, ito yung salmon sashimi natin. Imported yan, high quality. Kitang-kita naman yung kulay ng salmon. Pag gusto nyo magpa-deliver mga boss, chat lang kayo sa page namin, Miyamoto Musashi Sushi Bar. Meron tayong mga chicken karaage, ayan, bento box na cheesy karaage, may sushi na siya, tsaka salad. Tapos ito yung bestseller natin, yung deep fry maki, yan yung binabalik-balikan. Okay guys, hanggang dito na lang uli. Please like, share, subscribe, and hit that notification bell to keep you updated. And God bless.